Everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus the Christ, Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga po, kung saan may nangangailangan ng tulong, nandoon po tayo. Amen po ba? Kung saan meron pong pagkakataon na itama ang isang mali, nandoon din po tayo. Kung saan may pangangailangan para sa tunay na pagbabago, siyempre, nandoon po ang mga JIL people. Nandoon po tayo lagi para ipaglaban ang katotohanan, katarungan at katwiran. We need to exalt Jesus in our personal life, in our family life, in our community life, in our beloved country, in our beloved nation. Every nation on the surface of the earth needs to exalt Jesus. Amen? Why? Why? If you want to experience victorious living, spiritually, physically, financially, in all areas of human life, we need to exalt Jesus. Happy anniversary, JIL! Napakarami talaga ng magagandang bagay na nangyari Sobrang sa dami. anniversary natin. Yes, Leslie, it's victorious, it's life-changing, and it's God-centered. Alam mo, Jade, our nation has been through so many crises and we are very much affected by this political, economic, social, technological, environmental, and even Yeah, legal so many. unrest that threatens our nation. Kaya naman napakahalaga na bilang isang bansa, alam natin kung saan tayo makakahugot Yes! ng tagumpay. As a nation, we have to exercise our faith that through Christ, we can declare victory. Yes, a challenge yan para sa ating mga Christians at kailangan maging tapat tayo anumang sektor yung kinabibilangan Yes. natin dito sa lipunan natin. At speaking of katapatan, I would like to bring you guys to this person na napakatapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. He proved himself to be a transformational and inspirational kind of leader. Yes, he is the former Director General of TESDA, a three-termer representative of Citizens Battle Against Corruption. At nag-a-apply siya ngayon na maging senador nating lahat. So everyone, here's the TESDA man himself, Joel Villanueva. Noon, dumana sila ng iba't ibang hamon at pakikipagsapalaran sa buhay. Ngayon, humaharap na sila sa masayang pagbabago. Salamat sa ating TESDAman, Joel Villanueva. Sa mahigit 5 taong panunungkulan ni Joel Villanueva sa TESDA, maraming buhay ang nabago. Maraming buhay ang sumaya. Si Joel ang pinunong kailangan ng bayan na tsak nating mas marami pang matutulungan. Dahil kay Joel Villanueva,
Naging isa sa pinakamagaling na ahensya ng pamahalaan ang TESDA. Nabura ang maling pananaw o second-rate status ng TechVoc sa Pilipinas. Nakamit ang nationwide ISO certification na kauna-unahan sa mga education agencies ng pamahalaan. Sa training trabaho program ni Joel Villanueva, milyong-milyong mga Pilipino ang nabigyan ng dekalidad na kasanayan. Noon, halos hindi maramdaman ang mga programa ng TESDA. Ngayon, nakakakuha na ng world-class TechVoc programs ang mga Pilipino dito o abroad nang ilunsad ni Joel Villanueva ang TESDA Specialista Technopreneurship Program o TSTP. Mobile Training Program, at ang free TESDA online program. Inilunsad rin ang Cash for Training Program o C4TP at Special Training for Employment Program o STEP na nagbibigay ng libreng training at toolkit sa ating mga kababayan. Dahil kay Joel Villanueva, tumaas ang tiwala ng pribadong sektor at ng maraming bansa sa TESDA. Ang resulta, 7 sa bawat 10 TechVoc graduates ang siguradong nagkakaroon ng trabaho. 9 sa bawat 10 employers ang nagsabing approve sa kanila ang performance ng mga TESDA graduates. Dahil kay Joel Villanueva, kilala na ang TESDA bilang kolehiyo ng trabaho. Ang tagumpay ng TESDA, sinasalamin ng mga kwento ng masayang pagbabago sa buhay ng milyong-milyong mga TechVoc graduates. Ang pangarap ni Joel TESDAman Villanueva na sumaya at gumanda ang buhay ng bawat Pilipino ay ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at lakas ng loob upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa ating minamahal na bayan sa mas mataas na antas ng panunungkulan. Kahit saan po tayo talaga lumingon, kahit saan po tayo magpunta ngayon, sigurado pong may magsasabi sa atin ng maganda at masayang kwento dala ng TESDA program. Salamat po, Pangulong Noynoy Aquino, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makapag-ambag para sa masayang pagbabago. Ako po si Joel Villanueva, Certified Barista, mula sa TechVoc sector. Mag-a-apply po ako ng trabaho para maging kinatawan ninyo doon sa Senado. Sama-sama po tayo sa masayang pagbabago. Maraming salamat po! At ngayon po ay kasama natin ang mga piling TESDA Scholars na nakibaka sa buhay at napagtagumpayan ang balakid upang magkaroon ng masayang pagbabago sa kanilang buhay, sa buhay ng kanilang pamilya at sa kanilang pamayanan. Let us watch this video. Noon, araw-araw na laman ng lansangan si Mark bilang jeepney barker sa Negros Occidental. Kahit hirap sa kalagayan dahil sa sakit na polio, tinitiis niya ito upang kumita at makatulong sa pamilya kahit sa maliit na halaga. Bagamat naging malaking hamon para kay Mark ang kahirapan sa buhay at kapansanan, hindi ito naging hadlang upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Sa pamamagitan ng Training for Work Scholarship Program ni Joel Villanueva sa TESDA, kumuha si Mark ng call center training course noong taong 2012. Dahil sa nakuwang TechVoc training, nagkaroon ng oportunidad si Mark para sa magagandang trabaho. Ang dating high school graduate at jeepney barker ay naging escalation supervisor sa isang BPO company sa Negros Occidental. At kamakailan lang, si Mark ay na-promote na manager sa refund department ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. The TESDA is not there to help out. Siguro wala rin ako ngayon kung nasan man ako ngayon.
yung way of living namin, masasabi ko, mas okay siya compare nung dati. At para personal na ibahagi po sa atin ang kanyang kwento ng tagumpay sa tulong ng TESDA, let us all welcome Mark Joseph Escora! Binabati ko po kayo ng happy anniversary or happy 37th anniversary sa lahat. Ako nga pa pala si Mark Joseph Escora from Bacolod City. Totoo po yung nakita nyo sa video. Dati po akong jeepney barker at napakahirap po ng aking sitwasyon sa kalagayan kong ito. Pero isa po ako sa mga scholar na nabigyan ng oportunidad na makapag-training ng libre. At yun po ay naging daan upang ako ay magkatrabaho sa isang BPO company sa aming lugar. At nais ko na rin kunin ang pagkakataon para pasalamatan ang ating testament na si Sir Joel Villanueva. Salamat sa programa mo na nagbigay ng pagbabago, masayang pagbabago sa buhay ko po at sa aking pamilya. So sa kasalukuyan, ako po ay isang refund manager sa kampanyang pinagtatrabuhan ko. At kasalukuyan ay magtatatlong taon na po. Wala na po akong mahihiling. Sana po ay marami pa kayong matulungan. Madamo gid nga salamat. God bless you po. Ang tanging hangad ni Marilu ay makaahon sa buhay. Subalit naging malaking hamon para sa kanya ang trabahong papasukin dahil first year high school lamang ang kanyang natapos. Sa loob ng 5 taon, kahit maliit ang kita, nagtiyaga si Marilu sa pagiging kasambahay, labandera at pagbibenta ng coconut candy at suman upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Minsan, hinikayat siya ng kanyang asawa na nooy security guard sa TESDA Zamboanga na kumuha ng massage therapy at beauty care NC2. Sa pamamagitan ng TESDA Specialista Technopreneurship Program ni Joel Villanueva, na bago ang kapalaran ni Marilu at naging daan ito upang umasenso ang kanilang buhay. Kung dati-rati, kumikita lamang si Marilu ng 2,000 kada linggo, ngayon ito ay nadoble sa 4,000 kada linggo. Nakilala rin si Marilu bilang magaling na massage therapist at beauty care specialist sa Zamboanga City at maging mga sikat na personalidad ay kanyang naging kliyente. Hindi lamang si Marilu ang nakaranas ng masayang pagbabago. Ang kanyang asawa na dating security guard matapos kumuha ng iba't ibang construction-related techbook courses ay construction supervisor na ngayon sa Papua New Guinea. Dahil sa TESDA, malaki ang pagbabago ng buhay ko. At ngayon ay mas maligaya sa unting-unting pag-unlad ng aming buhay. Our TESDA idol from Mindanao. Let's call on stage Miss Marilu Solamillo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po ang GIL ng inyong anibersaryo. Noon po ako ay naging labandera at tagabinta ng candy na papasalamat ako dahil sa TESDA ay nakapaglibre akong training, TESDA Specialista, Beauty Care, na dahil ni Sir Joel Villanueva, na naging massage, foot spa, manicure, at iba pa. Ngayon, nagpapasalamat din ako na nakapag-training ang aking asawa sa TESDA ay masonry, carpentry, at iba pa. Ang asawa ko nakapagpunta na sa ibang bansa dahil sa TESDA. Pasalamatan ko po si Sir Joel Villanueva ng TESDA man nang dahil sa masayang pagbabago ng aming mag-asawa na sana ipagpatuloy niya ang pagtulong sa mga mahihirap. Muchísimas gracias con ustedes. Sa murang edad ay napilitan ng magbanat ng buto ni Renji upang matustusan ang pag-aaral.
Naging malaking hamon para sa kanyang mga magulang ang pag-aralin silang 11 magkakapatid dahil sa kahirapan sa buhay. Minsan, sa paghahanap ng trabaho ni Renji, nakita niya ang isang anunsyo patungkol sa libreng training ng TESDA. Para sa kanya, ito na umano ang sagot sa araw-araw niyang panalangin. Hindi na nagdalawang isip pa, agad na sinubok ni Renji ang oportunidad na makapag-aral sa TESDA. Taong 2011 nang natapos ni Renji ang kursong pipe fitting. Dahil sa natutunang skills mula sa TESDA, bumukas ang mas maraming pinto ng oportunidad para kay Renji. Sa kasalukuyan, si Renji ay Assessment Center Manager ng Ubeda Manpower Training Center. Nakalagitnaan ng 2012, ayun na, nabakante ang posisyon bilang Assessment Center Manager. At age of 21 naging manager ako. Sa panaginip, hindi ko ina-expect na tatawagin akong manager. Nakapagpatayo rin siya ng isang foundation na naglalayo na magbigay ng ayuda sa maraming kabataan. Dahil sa mga dekalidad na programang isinulong ni Joel Villanueva sa TESDA, ang Renji na nooy walang kakayahang makapag-aral ay instrumento na ngayon sa pagbibigay ng tulong sa mga kabataan para makapag-aral. Ang kanyang tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa marami nating mga kababayan. Upang ibahagi naman ang kwento ng kanyang masayang pagbabago, ang TESDA Idol ng Luzon, Renji Arcilia. Mapagpalang hapon po, Quirino Grandstand. Ako po si Renji A. Arcilia, buhat sa bayan ng San Jose, lalawigan ng Batangas. Proud na TESDA scholar. Tama po na noon sa mura kong edad ay natuto na akong magbanat ng buto upang kumita at makapag-aral dahil sa hirap ng buhay at laki ng aking pamilya. Taong 2011 nang kumuha ako ng kursong pipe fitting. Matapos na makamit ang aking lisensyang National Certificate Level 2, naging isang license trainer ako ng TESDA. Naging isang license assessor. Kalaunay, naging isang assessment center manager at ngayon ay kinikilala bilang isang TESDA ambassador na nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa mga kapwa ko naghahangad na sumaya at gumanda ang buhay. Totoo pong sa TESDA may choice ka. Dahil po sa TESDA, ngayon meron na akong sariling foundation, ang Leaders Educational Assistance Foundation, na naglalayong pag-aralin at suportahan ang aking mga kasamahang mag-aaral buhat sa aking pinanggalingang paaralan sa lalawigan ng Batangas. And of course, dahil po ito sa reformang ginawa ng ating TESDA man, Joel Villanueva. Sa punto pong ito, nais kong pasalamatan ng personal ang tao po na nasa likod ng magagandang programa ng ahensya kung bakit ang ahensya ngayon ng TESDA ay kinikilala hindi lamang sa lokal na industriya, maging sa international industries. Ngayon po, personal kong pasasalamatan ang tao pong may lakas ng loob, may tapang, may dignidad, na itataas ang antas ng techbook sa ating bansa. Ang ating pong kinatawan sa Senado, ang aking pong idol, former Secretary Joel Villanueva. Nais ko rin pasalamatan at batiin ang grupo ng JIL sa pagdiriwang ng kanilang 37th anniversary. Mabuhay po kayo. Sa punto pong ito, nais namin tawagin ang tumulong sa amin para sa masayang pagbabago. Walang iba kundi si Joel Testaman Villanueva! Maraming salamat. God is good!
And all the time, pwede po bang palakpakan muli natin ang ating Panginoong Diyos? Hallelujah! Happy victorious 37th anniversary sa inyo pong lahat! May nag-text po sa akin bago ako umakyat ng stage. Sabi po niya sa akin, taga-ibang bansa ako pero nanunood ako sa inyo dyan sa Luneta. Kaya pwede po ba sa mga narito sa Luneta, pwede po bang kumaway kayo sa mga kamera? At batiin niyo sila, Happy Anniversary! Special greetings po para sa mga Kristiyanong kabataan para sa Bayan Movement. Special greetings sa mga CYN. Yung ilan po, nakita ko, nandito po sila. Alam niyo po, may mga kasabihan po ang ating matatanda. Ang hindi daw po lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya po every year, tinatanaw natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating minamahal na JIL Church. At napakasarap isipin na meron na pong 54 countries sa buong mundo ang JIL Church worldwide. Ako po'y inassign ng program committee na magbigay ng maikling testimonya. At nais ko pong simulan ang aking testimonya sa pagsasabing tunay nga ang mga JIL people ay may sense of purpose. Naniniwala po ako na ang bawat JIL people ay hindi lamang nakatagpo o nakaranas ng masayang pagbabago sa buhay. Hindi lamang nakatagpo at nakaranas ng kaligtasan at buhay na walang hanggan through our Lord Jesus Christ. Recipient din po tayo ng espesyal na calling at purpose ng ating Panginoong Diyos. And just like Nehemiah, may burden po na ibinigay sa atin ang ating Panginoong Diyos. May burden po na binigay sa atin bawat individual, bawat komunidad, bawat rehiyon at maging sa ating inang bayan, meron pong burden na inilagay ang ating Panginoon sa ating mga puso. Kagaya po ni Nehemiah sa Book of Nehemiah, we are all aware about the burden that the Lord has placed in his heart. Alam niyo po, si Nehemiah hindi siya napakali when he found out that the walls of Jerusalem were destroyed. Hindi po siya mapakali nung malaman niyang sira-sira ang walls of Jerusalem. Nagmadali po siyang mag-volunteer. Nagmadali po siyang isakripisyo ang kanyang pagiging cupbearer nang sa ganoon siya po'y gamitin ng Diyos in rebuilding the walls of Jerusalem. Parehong burden po ang inilagay ng Diyos sa puso ng mga JIL people. Kaya hindi po tayo mapakali hanggat meron tayong nakikitang kahirapan. Hindi po tayo napapakali kung meron tayong nababalita ang korupsyon. Hindi po tayo napapakali kung meron pong katiwalian sa ating kapaligiran. Hindi po tayo napapakali hanggat mayroong nagsasamantala. Hindi po tayo nakakatulog ng mahimbing kung meron pong karahasan na nangyayari sa ating paligid. Hanggat may mga naliligaw ng landas, hanggat may mga biktima ng kalamidad, hindi din po tayo napapakali. Yan po ay DNA na ng mga JIL people. Our God-given burden is to build the walls of social justice. Our God-given burden is to build the walls of good governance. Our God-given burden is to build the walls of morality in our country today. At ito po ang burden na naitanim sa puso ng bawat JIL people. Amen po ba? Kaya nga po, kung saan may nangangailangan ng tulong, nandoon po tayo. Amen po ba? Kung saan meron pong pagkakataon na itama ang isang mali, nandoon din po tayo.
kung saan may pangangailangan para sa tunay na pagbabago, siyempre, nandoon po ang mga JIL people. Nandoon po tayo lagi para ipaglaban ang katotohanan, katarungan, at katwiran. Naalala ko po noong 2002, parang kailan lang, I was sworn into public office as the youngest member of the 12th Congress, as the representative of Citizens Battle Against Corruption Party List, or SIBAC Party List. And I would have to say and admit that working in Congress for nearly 9 years, I can say that fighting corruption is a lonely battle. Alam na alam niyo pong lahat, pag umiikot po ako sa 4 na sulok ng Pilipinas, alam na alam niyo pong lahat at naikukwento ko kung papaano po tayong ginigipit noon, kung papaano po tayong pinepersecute, kung papaano po tayong pinahirapan noon sa Kongreso. Napakahirap po. Halos lahat ng persecution naranasan natin noon, lalo na noong nag-impeach po tayo sa pinakamataas na pwesto ng ating pamahalaan. May mga intimidation na ginamit, may mga kung ano-anong problema, ngunit praise God, hindi po tayo sumuko. Ilang beses tayong tinukso, pero hindi din po tayo sumuko. Ilang beses tayong tinignan kung tayo'y bibigay, pero saksi ang Diyos at saksi ang mga kasamahan natin sa Kamara de Representantes, hindi po tayo bumigay. Dahil ang mga JIL people ay alam ang kanilang calling. Ang mga JIL people, tinuruan ng Diyos na mag-focus sa calling ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Sa mga kababayan ko po na naririto ngayon at maging sa mga nanonood sa telebisyon, nakakarinig ng aking tinig, marahil meron din po tayong pinagdadaanan. Marahil may mga pagsubok, problema. Marahil tinutokso din tayo o tinetest tayo kung tayo'y bibigay. Nais ko pong sabihin sa inyong, huwag nating isuko ang laban. Sapagkat kakampi natin ang Diyos at gaya ni Nehemiah, sinamahan po siya ng Diyos at siya ay nagtagumpay. At alam natin, tayo din po ay magtatagumpay kasama ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Indeed, if God is with us, no one and nothing, no circumstances here on earth can be against us. Kaya nakakatuwa po, noong pong 2010, for God's glory, at kanina po, nakita nyo sa telebisyon, narinig nyo yung ating mga scholars. Noong pong 2010, tayo po'y inappoint ni Pangulong Noynoy Aquino para maging TESDA Secretary. And for more than 5 years, we did our best to make TESDA one of the best performing agencies of the government. But not without a challenge. But not without challenges na dumaan po sa ating harapan. Alam nyo po, JIL people, ginampanan ko po ang aking calling sa TESDA. Kahit na mahirap, kahit na po napakaraming paghahanda ang kailangan gawin, napakadaming pag-aaral ang kailangan, kahit na po trabahong kalabaw ang ating ginagawa. Nagbe-birthday ang aming pamilya, si Brother Edith, si Sister Dory, hinahanap po ako, pero wala po ako dahil kailangan ako sa trabaho. Tinanggap ko po na parang alipin ka na ng bayan. I-give up pati pagpapahinga. I-give up maging minsan ang sapat na pagtulog sa hating gabi. I-give up pati ang pagbabakasyon. Ngunit alam po ninyo, nakaranas pa rin po tayo ng paninira, maging pagsasangkot sa atin sa mga reklamong wala namang basihan. Alam po natin, yung calling natin, ang sabi ng Lord, yung living for our purpose, for Him, will not be easy. It will always be difficult. Ang mga bundok ng problema ay bundok pa rin. Ngunit sasamahan naman niya tayong akyatin ito at pagtagumpayan. Ang importante is that we do not compromise. There's no such thing as middle ground. Tayo ay patuloy na ninindigan
para sa Diyos at para sa bayan. I exercised everything we learned from Sunday schools, from midweek services, from Bible studies, to church sermons. I exercised selflessness and I gave up everything for my calling. At alam ko, hindi po ako nag-iisa at alam ko na hindi po ako nagkamali. Sa mga kababayan po nating nakakaranas din ng ganitong pagsubok, papaalala ko po yung Daniel chapter 11, verse 32, letter B. Ang sabi po ng Panginoon, those who know their God shall be strong and carry out great success. Tayo pong nakakakilala sa ating Panginoon, alam natin that we are winners. Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong nasa kanan, you are a winner. Sabihin mo sa iyong nasa kaliwa, alam ko, I am a winner. Can we give the Lord the best clap offering of praise? Mas malakas po para sa ating Panginoong Diyos. Ano ho ba ang feeling ng isang winner? Tinawag po tayo ng ating Panginoon hindi para maging buntot, kundi para maging ulo. Hindi po tayo isang bagay na nag-exist for the sake of existence. Meron po tayong purpose, and that purpose is to be victorious. At ang tema po natin, pwede ho ba nating sabay-sabay sabihin yung tema natin? Declaring victory sa huli pong pagkakataon. Exalting, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga magulang at kapatid, mahirap po na mag-declare ng victory kung palagi kang matamlay at mukha kang talunan at wala kang accomplishment. Mahirap po kasing mag-declare ng victory kung wala po tayong ganang bumangon araw-araw. Mahirap pong magdeklara ng victory kung puno tayo ng sama ng loob. Amen po ba? Mahirap pong mag-declare ng victory kung laging negatibo ang ating nasa isip. Kung tambay ka, mahirap mag-declare ng victory. Kung ikaw ay walang trabaho, kung ikaw ay walang pangarap, kung ikaw ay hindi nakakaabot ng iyong pangarap, mahirap mag-declare ng victory. Higit sa lahat, mahirap mag-declare ng victory kung hindi mo kilala ang tunay na Panginoong Diyos. Amen po ba? Sabi po ng ating Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Mga magulang at kapatid, sabi ng Panginoon, for I know, ako mismo ang nakakaalam. Hindi ang kapitbahay nyo. Hindi ang sino man na nakikita mo sa telebisyon o naririnig mo sa radyo. Hindi ang mga politiko. Sabi ng Panginoon, ako mismo ang nakakaalam sa plano ko sa iyo. At ang plano ko sa iyo ay bigyan ka ng tagumpay at laging tagumpay nang sa ganoon maitaas ang pangalan ni Kristo Jesus. Amen po ba? I can honestly declare victory because we worked hard to achieve what we have dreamt for TESDA for more than 5 years. Now, TESDA has grown and jobs have been created. Noon po, parang napakahirap i-access ng TechVoc education. Parang napakahirap i-access ng TESDA programs. Limitado lagi ang choices ng ating mga kababayan. Pero ngayon po, sa kauna-unahang pagkakataon, nilunsad ng TESDA, ito pong TESDA online program. More than 600,000 registered users na po ang gumagamit nito. At ito po'y para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Noon po, pag malayo ang inyong tahanan at walang eskwelahan ng TechVoc,
wala ka ng pag-asa na maka-access ng TESDA programs. Inilunsad po natin yung Mobile Training Plus. Yung mga bus, yung mga truck, yung mga vans, ginamit po natin all over the country para magbigay ng kaalaman at kasanayan sa ating mga kababayan. At dahil po dyan, sila po ay nagkaroon ng maganda at disenteng trabaho at higit sa lahat, meron silang magandang kinabukasan na hinaharap ngayon. Muli po, ito'y para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Noon po, kapag ang isang OFW ay nagpunta sa abroad, parang nagdesisyon na rin siya na tuldukan na ang kanyang career. Ngayon po, ang TESDA ay nag-o-offer ng mga on-site assessment and certification program. Kasama po ng DOLE, ginagawa po natin ito. Nagawa na po natin ito sa Dubai, nagawa na po natin ito sa Middle East, nagawa na po natin ito sa Hong Kong, at gagawin din po natin ito sa iba't ibang panig ng mundo. Muli po, ito'y para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Ang TESDA po ay ginamit ng Panginoon, hindi lamang dahil si Joel Villanueva ang humawak nito. Sapagkat alam po natin na tayo'y naroon hindi para paglingkuran, kung hindi maglingkod. Kasama po tayo doon sa pagtupad ng pangarap ng ating mga kababayan. Naging nationwide ISO certified ang TESDA. Kauna-unahan po ito sa education sector. Maging yung TESDA sa Autonomous Region for Muslim Mindanao sa kauna-unahang pagkakataon na ISO certified. Pag tinanong niyo po ako, Brother Joel, ano ho ba ang epekto ng ISO certification? Si Renji nga po may kinukwento sa akin noon, doon po sa Liliw, Laguna, yung nag-apply po ng trabaho sa Saudi Arabia, wala po silang work experience. Pero nung sinabi nilang sila ay graduate ng TESDA, nung sinabi po nila na ISO certified ang TESDA, TÜVSÜD 9001-2008 certified, ito po yung German independent firm na nag-audit sa TESDA. Nung sinabi po nilang sertipikado ang TESDA, tinanggap na po yung 34 na pipefitters doon sa Saudi Arabia. Praise God po talaga sapagkat dahil po dito, dekalidad at world-class training ang nakukuha ng ating mga kababayan sa buong bansa. I'm sharing this, ilan lamang po ito, sa libu-libong mga TESDA scholars. Kagaya po nila Mark Escora na naririto, Renji Arcilia at Marilu Solamilio na buhay na patotoo na dati 28% lamang ang nakakatrabaho sa mga scholars ng TESDA. Sa 100, 28 lamang. Ngayon po, 72 na ang nakakatrabaho sa kada 100 nag-a-apply na graduate ng TESDA. Mahigit din po 10 milyon ang nabigyan ng training sa loob lamang ng 5 taon. At sa bilang po na ito, 9 million ang gumraduate sa ating TESDA programs. Kaya po, mga magulang at kapatid, nakakatuwa pong ipagmalaki ang ginawa ng Diyos sa aking buhay dito sa TESDA Agency. Tunay pong kahit saan po tayo ngayon lumingon, tunay pong kahit saan tayo magpunta ngayon, may mga graduates po ng TESDA na magsasabing dahil sa TESDA programs, sumaya ang buhay nila. At nais ko pong kuhanin ang pagkakataong ito dahil ako po'y nagpaalam na sa TESDA Agency. Nais ko pong kuhanin ang pagkakataong ito sa harap po ninyong lahat sa anibersaryo ng JIL Church na ibalik ang lahat ng papuri, ibalik ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa buhay at makapangyarihang Diyos natin. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Totoo po at napakasarap sabihin
na mas madali magdeklara ng tagumpay kung ito po ay para sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan ng ating buhay at makapangyarihang Diyos. Sa punto pong ito, mga kapatid sa Panginoon, nais ko muling sabihin, tunay at buhay at makapangyarihan ang ating Diyos. Hindi tayo nagkamali ng Diyos na pinupurit sinasamba sa ating kalagitnaan. Hindi tayo nagkamali sa Diyos na pinupuri at sinasamba natin at nilalapitan sapagkat siya'y buhay at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Kaya huwag na huwag po nating baliwalain ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po matatapos o maisa sa katuparan ang plano niya sa atin kung hindi rin po tayo kikilos. Kung hindi po tayo magpapagamit sa Kanya. Minsan pa sabihin niyo sa iyong nasa kanan, magpagamit ka sa Diyos. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, oo, alam ko. Amen po ba? Alam niyo po, kapag binabalikan ko ang aking calling, pag binabalikan ko ang calling ng Panginoon sa aking buhay, kitang-kita ko po, damang-dama ko po ang paggalaw ng kanyang kamay sa aking buhay. Kaya madalas po sinasabi ko, madalas sa tanong po ng mga nagdududa, sinasabi ko, nagkataon lang po ba? Nagkataon lang po ba bakit laging ipinagmamalaki ng Pangulong Noynoy ang TESDA at si Joel Villanueva tuwing State of the Nation address? Nagkataon lang po ba na tuwing pag-uusapan ang magagandang proyekto ng pamahalaan, lalo na laban sa kahirapan, ang binabandera ng Aquino administration ay ang TESDA sa pamumuno ni Joel Villanueva? Nagkataon lang po ba na halos 9 milyon na Pilipino ang nakagraduate sa ating TESDA programs sa loob lamang ng 5 taon? At ito na po ang pinakamataas na numero sa kasaysayan ng TESDA. Nagkataon lang po ba na maraming mga kumpanya, right now we have more than 600 companies or PPPs, Public-Private Partnership, ang pinasukan ng TESDA. Nagkataon lang po ba ito? Nagkataon lang po ba na tuwing pupunta ang Pangulong Noynoy sa iba't ibang bansa, kasama po ako noon sa Europa, sa Germany, doon po sa North America, ipinagmamalaki ang TESDA at si Joel Villanueva? Nagkataon lang po ba ang lahat ng ito? Nagkataon lang po ba na napakatagumpay ng mga programa ng TESDA? Ang sagot ko po, hindi po ito nagkataon. Hindi po ito tsamba. Hindi po tsamba ang tagumpay natin sa TESDA. Hindi po tayo naniniwala na swerte-swerte lang ang ating mga ginagawa. Sapagkat ang ating paniwala, tunay na kung kasama natin ang Diyos, if God is with us, no one and no circumstances here on earth can be against us. Amen po ba? Naniniwala po ako, mga magulang kapatid, na may mas malawak at may mas malaki pang plano at may nais gawin ang ating Panginoong Diyos sa ating minamahal na inang bayang Pilipinas. Kaya po sa puntong ito, nais ko pong taus-pusong magpasalamat sa bawat JIL people na sumama sa aking laban. Sa inyo pong lahat, taus-pusong pasasalamat dahil sa inyo pong mga pananalangin, ito ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga gaya ko na naglilingkod sa ating pamahalaan. And in closing, mga minamahal kong JIL people, muli gusto kong sabihin sa pagkakataong ito, damang-dama ko po sa inyong lahat ang burden sa inyong mga puso.
Kitang-kita ko po sa aking mga mata ngayon na hindi kayo mapakali sapagkat hindi pa po tapos ang laban. Naparito po tayong lahat ngayon dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating calling, dahil sa ating purpose. At ang challenge po sa atin ngayong hapon na ito, ano nga po ba ang gagawin natin sa ating mga calling? Ano nga po ba ang gagawin natin pagkatapos natin marinig ang ating mga calling? Tatalikod na lamang po ba tayo? Iiwas na lamang po ba tayo? Alam niyo po, kung tayo'y tatalikod, mas magaan po ito. Hindi po tayo siguro mahihirapan. Hindi po tayo siguro masasaktan. Hindi po tayo siguro sisiraan. At wala po tayong magiging problema kung tayo po siguro ay tatalikod. Pero ito po ang sasabihin ko. Kung tatalikod po tayo, hindi po tayo magkakaroon ng tsansa na ideklara ang tagumpay at tunay na itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. In James chapter 1 verse 22, we are all invited by the Lord to be doers of the word. Doers of the word and not hearers only. Mga kapatid, kaya ko pong sabihin sa inyong harap, lalo ngayong hapon na ito, na hindi po ako magiging taksil sa pagkakatawag ng Diyos sa aking buhay. I hope and pray na tayong lahat kaya nating sabihin ito at tunay ngang hindi tayo matakot sapagkat sabi ng Panginoon sa Philippians 1:6, Siya na nagsimula ng magagandang bagay sa atin. He who began a good work in us will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Siya na nagsimula ng magandang bagay sa atin, ang pangako po ng Diyos, tatapusin niya po yun. Amen? Hindi po siya nangangako na tuwing halalan na naririnig natin, maraming pangako na napapako. Alam natin, ang pangako ng Diyos, tinutupad niya at sabi niya, He will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Kaya po buo ang aking tiwala, nasasamahan niyo po ako sa aking pagtayo, sa aking pakikibaka, sa pagtupad ng ating bigger calling na harapin ang bagong pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Muli po, sa harap ninyong lahat, sa selebrasyon ng ating ika-37 anibersaryo, muli ko pong babanggitin na ako po, si Joel Villanueva, isang certified JIL, at iniaalay ko po ang aking sarili para sa Diyos at sa bayan, para makalikha ng marami pang trabaho para sa ating mga kababayan, para sa masayang pagbabago. Nananalangin po ako at buong pusong umaasa na sasamahan niyo po ako sa labang ito patungo sa Senado ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless us all. Mabuhay po ang JIL Church. Ating MVP sa Senado, Joel Testaman Villanueva! To honor a prayer for our ticket towards good and righteous governance in the Senate, here is Bishop Manny Carlos of Philippines for Jesus Movement. Tayo po'y mananalangin ngayong gabi para sa ating minamahal na kapatid sa Panginoon na tatakbo sa Senado, Joel Villanueva. Maaari po ba tayong manalangin para sa kapangyarihan ng Panginoon? Amen? Pwede po ba natin tawagin yung mga spiritual leaders po natin sa Philippines for Jesus Movement and the Body of Christ, and ang pong ating kapatid na Joel Villanueva. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa buhay ng aming kapatid na si Joel Villanueva at ang kanyang may bahay at pamilya. Lord, na sinusabi po sa inyong salita,
Lord, na magpasalamat sa lahat ng mga namumuno sa aming bayan. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, Lord, to pray for those in authority that we may live peaceful and quiet lives. Lord, nakita po namin ang daming buhay na nagbago at nagkaroon ng pag-asa dahil sa kanyang paglilingkod. At naniniwala po kami na siya'y naging kalugod-lugod sa inyo. Lord, dahil ang kanya pong puso ay kayo'y parangalan sa kanyang serbisyo. And Lord, salamat po sa sinabi nyo sa inyong salita na kapag kami maging matapat sa iilang bagay, kami bibigyan nyo, Lord, ng pamumuno sa mas malalaking bagay. And Lord, naniniwala po kami, it is your day to promote our brother. Lord, you have brought him into the kingdom for such a time as this. And so Lord, pinapanalangin po namin ang inyong pagpapala. We pray for your blessing. We pray for your favor. We pray for your power of the Spirit to rest upon him and upon his campaign team and the rest, Lord, of the people who will help, Lord, him in his candidacy. Lord, we claim the scripture in Psalm 20, and this is our prayer for him. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. May we shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. Now I know this, the Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Lord, bless this man in Jesus' mighty name. Amen, amen. Hallelujah. Alam po namin hindi madali ang susungin mong laban. Pero nais po namin sabihin sa iyo ngayong gabi, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kaming lahat at ang sambayanang nagnanais ng masayang pagbabago. At para po ipakita ang buong suporta ng JIL at Body of Christ, tinatawagan po namin si Bishop Leo Alconga, the National Chairman of Philippines for Jesus Movement, para ipresenta ang plakeng ito. Kami po ay naniniwala, ang Christian Coalition Leaders of the Philippines, naniniwala po sa pagtawag ng Panginoon kay Brother Joel Villanueva sa Senado. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Brother Joel, maraming salamat sa iyong patotoo. Ikaw ay tunay sa iyong patotoo ngayong gabi ay narinig namin ang tunay na pag-ibig mo sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, kundi ang pag-ibig mo sa ating lupang hinirang. Nawa ang lahat ng mga mamamayan ng Pilipino, saan mang dako ng mundo, ay umibig sa Diyos at sa bayan. Marami ding salamat sa iyong paninindigan para sa katotohanan. Salamat sa iyong katatagan na sa iyong paglilingkod sa gobyerno hanggang sa pagkakataong ito, ikaw ay naninindigan sa katotohanan at kalinisan. Lakpakan po natin ang Panginoon. Ehemplo ka ng kabataan at ehemplo ka naming lahat. At nais naming ialay itong isang tribute na ito sa iyo sa gabing ito. The Christian Coalition of the Philippines presents this Nation Service Award to Emmanuel Joel C. Villanueva. A staunch advocate of God-fearing principles and standards in the service for our beloved Philippines as a distinguished public servant, even at your young age. Your commitment to excellence and value of integrity, standing for righteousness in the midst of the many challenges in doing your God-given duties that benefited even those who yearn for true leaders. He inspired our people, particularly the youth of this land, for his courage and bravery in fighting for what is right, for the dedication and honesty, thus raising the bar of public service. We give God glory and thanksgiving to God
for his life and service to the Filipino people, of which we are sincerely grateful. Given on the 23rd day of October 2015, on the occasion of the 37th anniversary of the Jesus is Lord Church Worldwide at Quirino Grandstand, Luneta, Manila, Philippines. Signed, yours truly, Bishop Noel Pantoja, National Director, Philippine Council of Evangelical Churches, Bishop Manny Carlos, President, Victory Ministers Association, Bishop Ruben Abante, Secretary General, Bible Mode, Bishop Daniel Balais, National Chairman, Intercessors of the Philippines, Bishop Leo Alconga, National Vice Chairman, Philippines for Jesus Movement, Attorney Alex Lacson, Head Convener, Filipino Movement for Transformational Leadership, Brother Danny Navales, Division Servant, Members Church of God International, and Bishop Brother Eddie C. Villanueva, International President, Spiritual Director, Jesus is Lord Church Worldwide. Maraming salamat sa paglilingkod mo sa Diyos at sa bayan. Brother Joe. Praise God. God bless you. Palakpakan po natin ang ating tagumpay sa Senado, Joel Testaman Villanueva. Amen! Joel V. Testaman! 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 Thank you very Wow. much, Sir Joel. Thanks for Alam mo, that he message. never really fails to inspire us, diba? To live for Christ and offer the prime years of our lives in service to God and country. At hindi lang KKBs ang nai-inspire sa kanya. People of all ages talagang natutuwa sa buhay ni Sir Joel Villanueva. Yes, and he does not just say, he does not just talk about these things, you know, being the best that you can be in God. Hindi niya lang to sinasabi, ito ay kanyang isinasa pamuhay. At marami siyang natulungan because he is living a true Christian life in public office. And we just thank the Lord once again for the life of Sir Joel Villanueva. At kami din, magte-thank you kami sa inyo for tuning into our program today. At tandaan natin, ang totoong buhay na matagumpay ay yung buhay na ating inaalay sa ating Panginoon. So maximize your God-given potential and be the best that God wants you to become in Jesus. Whatever hurts of the past might be hindering you, those things will be wiped away once you are touched by Jesus, the healer. He will release you to your God-designed destiny. Happy anniversary, JIL! God bless you!